Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Magandang hapon sa lahat. Narito na naman tayo upang mag-aral ng salita ng Diyos. Salita nagbibigay buhay at pag-asa, buhay na walang hanggan. Hallelujah. Yang sabi dito sa Marcos chapter 8 verse 34, pinalapit ni Jesus ang mga tao, pati ang kanyang mga alagad, at sinasabi kong ibig ninuman sumunod sa aking, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Ang sabi sa verse 35, ang naghahangad na maligtas ang kanyang buhay, ang siyang mawawala nito. Ngunit ang nag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, at sa mabuting balita ay siyang magkakamit niyon. Ang sabi sa verse 38, ano ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman ito ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para maibalik ang kanyang buhay? Kapag ang sino man ay nahiyang kumilala sa akin at sa aking mga salita sa harapan ng mga lahing ito ng mga makasalanan at hindi tapat sa Diyos, ikakahiya rin siya ng anak ng Diyos. Pagparito niya na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang Ama at kasama ng kanyang banal na anghel. Hallelujah! O Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito na naman kami upang mag-aral ng iyong salita. Salita na nagbibigay buhay at pag-asa, buhay na walang hanggan. Buksan mo ang aming mga espiritual na mga mata, espiritual na pandinig. Bigyan mo kami ng karunungang espiritual upang maunawaan namin ang iyong salita. O Diyos, ikaw ang aming guro, nagtuturo ng aralin. Kung ano man ang plano ng dyablo sa lugar na ito, ay aking ginigiba, winawasak sa pangalan ni Jesus, to the power of the blood of Jesus, at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Maliwanag ang sabi dito sa Marcos chapter 8 verse 34, itong tunay na pagsunod sa Diyos. Ang sabi niya, pinalapit ni Jesus ang mga tao, pati ang kanyang mga alagad, at sinasabi kong ibig ninuman sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Kaya maraming mga tao ngayon hindi makasunod sa Diyos dahil itong pangako ng Diyos, kung sino man ay sumunod sa Diyos, pasanin niya ang kanyang cross at sumunod sa akin. Yan ang pangako ng Diyos. Ngunit ang pangako naman ni Satanas, kung sambahin mo siya, ibigay niya sa iyo ang karangalan, kaharian. Kaya yung maraming mga tao ngayon, hindi na ang Diyos ang kanilang sinusunod, ay si Satanas. Nagangad sila ng karangalan, kapangyarihan, at kadakilaan. Yan ang pangako ni Satanas kung sambahin lang siya.
Kaya marami mga Kristiyano, hindi nila alam ang pangako pala ni Satanas ang kanilang sinusunod, hindi ang pangako ni Kristo. Ang pangako ni Satanas, dahil ang pangako ni Kristo, ang sabi dito, kung ibig ninuman sumunod sa akin, limutin niya ang kanyang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Kaya maraming mga pastor naman, mga alagad ng Diyos na sumusunod sa Diyos, sinusunod niya ang Diyos, pinapasan ang kanyang cross. Marami pa sana siyang magagawa kung hindi siya naglilingkod sa Diyos. Ngunit dahil sa kanyang paglilingkod sa Diyos, ito isang pagpasa ng cross upang masunod natin ang Diyos. Kaya maraming mga tao hindi na nila ito matagalan ang ganitong sitwasyon. Kaya minsan ang inaabot na nila ang pangako ni Satanas, hindi na pangako ng Diyos. Ang pangako ni Satanas, kung simbahin mo lamang siya, bigyan kanya ng kayamanan, karangalan, kadakilan, kapangyarihan. Ito na ngayon inaabot ng mga tao, kahit mga lingkod ng Diyos. Gusto na nila makapangyarihan sila, gusto na nila may kadakilan sila. Dahil yan ngayon ang uso sa sanlibutan. Kung ano ang ginagawa ng mga makasalanan, minsan ganon na rin naiinggit sila, sinusunod na nila. Ayaw na nila magpasa ng kanilang cross upang sumunod kay Kristo Isos. Kaya marami ngayon paisi-isi lang na lingkod ng Diyos. Malapit na si Kristo dumating, ngunit ang ginawa nila ay paisi-isi na lang. Kaya minsan nagpapanggap na sila, nais na nila maging busing, hindi na naging alagad ng Diyos. Gusto na nila maging busing. Kaya ang sabi dito sa Marcos chapter 10 verse 42, kaya pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo ang mga tinuturing na mga pinuno ng mga hintel ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang sinusunod. Ito na nais nilang abutin. Gusto nila maging dakila, gusto nila maging Panginoon, gusto nila maging busing. Ngunit ang sabi ng Diyos sa Marcos chapter 10 verse 45, ngunit hindi ganyan ang dapat umiiral sa inyo. Sa halip ang sinuman sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Kung sino man nais maging dakila, dapat siya'y maging lingkod. At sino man ibig maging pinuno, at kung sino man ibig maging pinuno, ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng Diyos ay nagparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. At ibinigay niya ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Yan ang nais ng Diyos. Ngunit ang nangyayari ngayon sa mga lingkod ng Diyos, dito sa verse 42 na sila, ito na hindi ito nais ng Diyos. Sabi sa verse 42, kaya pinalapit ni Jesus sila at sinabi, alam ninyo, ang mga tinuturing na pinuno ng mga hintel, ng mga makasalanan, ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakilang siyang sinusunod.
Nandito na sila, nais nilang maging dakila, maging Panginoon, maging busing. Sabi ni Jesus sa verse 45, ngunit hindi ganyan dapat umiiral sa inyo. Sa halip ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At ang sino man ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Ngunit kabaliktaran ang nangyayari, hindi nila sinunod si Kristo Jesus. Hindi nila sinunod. Dahil maliwanag dito ang sabi sa verse 45, ngunit hindi ganyan ang dapat umiiral sa inyo. Sa halip ang sino man sa inyo ang ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino man ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sabi sa verse 45, sapagat ang anak ng Diyos ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. At ibinigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Dapat ganyan ang isang lingkod ng Diyos. Kaya nakita na natin sa huling panahon, iba na ang takbo ng panahon. Kaya ang sabi dito sa 1 chapter 13, sabi naman sa 1 chapter 13 ay ganito naman. Sabi sa 1 chapter 13, verse 15 to 17, bibigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. Sinasabi ko sa inyo, ang alipin na hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, niyang sinugo kaysa nagsugo sa kanya. Kung naunawaan ninyo ang mga bagay na ito at iyong gagawin, mapalad kayo. Mapalad kayo. Napakaliwanag. Ito ay isang dapat tularan ng mga lingkod ng Diyos. Bibigyan ko kayo ng halimbawa at ito dapat ninyong tularan. Sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, niyang sinugo kaysa nagsugo sa kanya. Kung naunawaan ninyo ang mga bagay na ito at inyong gagawin, mapalad kayo. Yan napakaliwanag. Kaya ang sabi naman sa Lucas chapter 6 ay ganito naman sinasabi sa Lucas. Ito ang Diyos ang nagsabi, hindi tayo. Kaya binabasa natin upang ang Diyos na magsalita sa atin. Hindi atin lang na parang higit pa tayo sa Diyos. Kaya ang sabi dito sa Lucas chapter 6 verse 39 ay ganito naman sinasabi sa Lucas chapter 6 verse 39 ay napakaliwanag ang sabi ng Diyos sa atin. Sabi dito, tinanong sila ni Jesus ng patalinhaga, maaari bang maging taga-akay ang bulag sa isa ring bulag? Kapwa sila mahulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Yan sabi sa verse 40, walang alagad na higit kaysa sa kanyang guro. Ngunit kapag lubusang maturuan, siya ay maging katulad ng kanyang guro. Kaya napakaliwanag, walang alagad na higit sa kanyang guro. Ngunit kapag lubusang maturuan, siya ay maging katulad ng kanyang guro. Ang sabi sa verse 41,
ang tinitingnan mo ay puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinansin ang dahilan ng puwing sa iyong mata. Kaya maraming mga tao, pinapansin niya ang puwing, yung mali ng iba, ngunit ang kanyang kamalian, hindi niya tiningnan. Kaya ganyan ang mga tao ngayon. Ganyan ang mga tao, mga ngaral, isang mga ngaral na makalaman, makasanlibutan. Ngunit tayo, kung mayroon tayong pinansin na kamalian ng tao na nais nating iwasto upang masunod niya ang Diyos, upang makamtan niya ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan. Kaya ang Diyos, pinapasabi natin kung ano masabi ng Diyos sa ating buhay. Kaya itong sabi ng Diyos sa buhay ng mga Kristiyano na kanyang mga lingkod. Maliwanag ang sabi niya dito, sabi sa unang Korinto, chapter 3, verse 1 to 3, ay ganito sinasabi, mga kapatid, hindi ko kayo makausap tulad ng ginawa ko sa mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay ayon sa laman, mga sanggol pa sa panampalataya kay Kristo. Ito pala ang mga tao na namumuhay sa laman ay sanggol pa sa panampalataya kay Kristo. Maging alagad ka pa ng Diyos, kung namumuhay ka sa laman, ay isa ka pa ring sanggol sa panampalataya. Kaya nagsasalita ka lamang ng sarili mong kuro-kuro at opinyon at hindi salita ng Diyos, dahil isa kang sanggol sa panampalataya. Marami ngayon nagsasalita ng kanyang sariling opinyon at kuro-kuro at sabihin na sa akin ang Espiritu ng Diyos. Ngunit ang katotohanan, kung sa atin ang Espiritu ng Diyos, dadalhin niya tayo sa salita ng Diyos at magkaroon ng revelasyon. Ang salita ng Diyos, yan ay revelasyon ng Diyos sa mga alagad niya, sa sumusunod sa Kanya. Hindi magsalita ka ng sariling opinyon at kuro-kuro, sabihin mo na sa iyo ang Espiritu ng Diyos. Stock knowledge yan. Dahil ang Espiritu ng Diyos, hindi ka ilayo sa salita ng Diyos. Hindi ka niya ilayo. Dalhin ka sa salita ng Diyos at magkaroon ng revelasyon. Yang sabi dito mga kapatid, hindi ko kayo makausap tulad ng ginawa ko sa mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay ayon sa laman, mga sanggol pa sa panampalataya kay Kristo. Ang sabi sa verse 2, bibigyan ko kayo ng gatas, hindi matigas na pagkain, sapagkat ito hindi pa ninyo kaya at hindi pa ninyo kayang hanggang ngayon. Ang sabi sa verse 3, kapag nanaig pa sa inyo ang laman, mayroon pa kayong inggitan at alitan, yay nagpapakilala na makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Ang sabi sa verse 4, kapag sinabi ng isa, ako kay Pablo, at ang isa naman, ako kay Apolos, hindi ba tanda yan, namumuhay kayo ayon sa laman? Kaya ito mga tao namumuhay sa laman, makareliyon, ay ganito ang reliyon namin, ay ganito ang reliyon namin. Hindi, dapat sabihin nyo, kay Kristo kami. Kay Kristo kami. Yan ang dapat natin sasabihin. Dahil ang sabi dito sa
Unang Corinto chapter 1 verse 12. Itong tinutukoy ko, sinasabi ng isa kay Pablo ako. Ang isa naman, ako ay kay Apolos, at ang iba naman, sabi kay Pedro ako, at nagsasabi pang ako kay Kristo. Bakit? Nahati ba si Kristo? Si Pablo ba ang ipinako sa cross para sa inyo? Bakit ang reliyon ba ninyo ang ipinako sa cross para sa kaligtasan natin? Hindi. Si Kristo ang ipinako sa cross upang maligtas tayo. Kaya maraming mga tao sabi, ay ganito reliyon namin, ligtas na kami. Bakit reliyon ba ninyo ipinako sa cross upang maligtas kayo? Hindi. Kay Kristo. Marami ngayong mga maling aral at maling katuruan. Kaya lagi natin inahayag ang mga gawa ng kadiliman upang mga tao lituhin at dayain. Kaya ang sabi dito sa unang Corinto chapter 3 verse 5, sapagkat sino si Apolos at sino si Pablo, kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinakasangkapan niya upang akayin kayo sa pananalig kay Kristo. Ginawa ng bawat isa ang gawaing tinatanggap niya sa Panginoon. Kaya huwag natin sabihin, ay ganitong reliyon namin. Ang sabi dito, maliwanag ang sabi, kami ay mga lingkod lamang ng Diyos na kinakasangkapan niya upang akayin kayo sa pananalig kay Kristo. Ginawa ng bawat isa ang kanyang gawain, tinanggap sa Panginoon. Ang sabi sa verse 6, ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Kaya kung ano man reliyon mo, hindi yan, doon ka maligtas. Ang kaligtasan ay kay Kristo Jesus lamang. Dahil maliwanag ang sabi dito, kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinakasangkapan niya upang akayin kayo sa pananalig kay Kristo. Kasangkapan. Ngunit ang pakiramdam mo, hindi sila kasangkapan. Sila mga busing. Nais na kilain. Parang Panginoon. Parang mga Diyos. Kaya nakita natin ang diablo ay pumasok na, si Satanas ay pumasok na sa bawat kasimbahanan at nagtuturo ng kasinungalingan. Napakaliwanag. Hindi na aral ni Kristo, kundi aral ng kaniyang reliyon. Aral na ng tagapaglingkod. Hindi na aral ni Kristo, aral ng reliyon, aral ng kanyang tagapaglingkod. Kaya imbes lingkod siya ni Kristo, ay naging lingkod na siya ng kadiliman. Dahil natuturo ng mga maling aral at maling katuruan. Hindi turo ni Kristo, kundi turo ng kanyang reliyon. At ang mga kaloob ng Espiritu Santo ay kanyang nilapastangan. Marami ngayon mga reliyon, nilapastangan ang Diyos na Ama. Dahil ang sabi dito, ang Diyos ay Espiritu. Dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ngunit ano ginawa ng mga lingkod ng kadiliman? Pinasamba sa ribulto. Ang mga tao, ito'y ribulto, hindi gusto ng Diyos. Ito'y may sumpa hanggang sa ikaapat salin lahi. Ay,
Ikaapat sa linlayang sumpa sa pagsamba ng rebulto, ngunit ang sabi nila, imahen lang yan. Kung wala kang alam sa Biblia, parang imahen lang nga. Pero ang katotohanan, ito isang imahen. Isang imahen ng pagsuway sa Diyos. Maraming lumalapastangan kay Kristo. Ang sabi ng banal na aklat, si Kristo ay buktong na anak ng Diyos. Siya ay Diyos. Sinabi naman nila, si Kristo ay hindi Diyos. Si Kristo ay tao lang. Kaya nilapastangan nila si Kristo Jesus. Nilapastangan nila ang Espiritu Santo, ang mga kaloob ng Espiritu Santo. Dahil wala sila. Hindi niya kayang mag-speaking of tongues. Kaya sabi nila ang speaking of tongues ay sa demonyo. Pero wala sila. Nilapastangan nila ang Espiritu Santo. May nagpapagaling na may sakit. Sabi nila sa demonyo. Ito isang paglapastangan sa Espiritu Santo. Yan ang nakita natin. Ang mga tao ay nagkaroon ng mga maling aral at maling katuruan. At ito naman sinusunod ng mga tao na kanyang membro, turo ng kasinungalingan. Kaya maraming mga tao napapahamak dahil sa ganitong mga turo, mga maling katuruan at maling aral. Kaya ang sabi dito sa unang Korinto chapter 3 verse 3, sapagkat nanaig pa sa inyo ang laman, mayroon pa kayong inggitan at alitan, at yay nagpapakilala, makasalibutan pa kayo, namumuhay kayo sa laman. Tingnan mo mga reliyon, hindi nagkakilala, hindi nagmamahalan. Kay Kristo daw sila. Saan ang pag-ibig ni Kristo? Kayo nag-aaway, kayo naglalaban, kayo hindi magkaunawaan. Bakit? Dahil iba ang inyong espiritu. Dahil kung espiritu ninyo kay Kristo, hindi sana kayo mag-away-away at makita sa inyo ang pag-ibig ni Kristo. Tingnan mo mga reliyon, pag-ibang reliyon, hindi kanila kapatid. Hindi kanila kapatid, pag-ibang reliyon mo. Tanggalin mo ang mga reliyon at ilagay mo ang banal na aklat, ang salita ng Diyos. Ilagay mo at si Kristo Jesus. Ang lahat na reliyon ay magkaunawaan at makita mo ang pag-ibig ni Kristo sa kanila. Nagmamahalan sila. Ngunit pinaghiwalay tayo ni Satanas sa pamagitan ng mga doktrina ng reliyon, hindi na ayon sa salita ng Diyos, hindi sa aral ni Kristo Jesus. Kaya maliwanag ang sabi dito, sapagkat nanaig pa sa inyong laman, mayroon pa kayong inggitan at alitan, at diya'y nagpapakilala, makasalibutan pa kayo, namumuhay ayon sa laman. Ang sabi dito sa verse 1, mga kapatid, hindi ko kayo makakausap tulad ng ginawa ko sa mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay ayon sa laman, mga sanggol pa sa panampalataya kay Kristo. Mga sanggol pa. Kaya ayusin ninyo yung sarili upang hindi kayo maging sanggol sa panampalataya kay Kristo. Dahil ang sabi sa Hebreo chapter 5 verse 13, ang nabubuhay sa gatas ay sanggol pa, wala pang muhang tungkol sa mabuti at masama. Kaya ang nabubuhay sa gatas ay sanggol pa.
wala pang muwang. Malapit na dumating si Kristo. Ang pinapangaral nila ay gatas pa, gatas. Ito yung gatas ay para sa sanggol. Wala pang mamuwang tungkol sa mabutit masama. Sabi sa verse 14, ngunit ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang na sanay sa pagkakilala ng mabuti at masama. Kaya ito naman ang aking pangangaral. Hindi ito isang gatas, karne, lagi karne. Kaya maraming nasasaktan. Tingnan mo ang laki-laki na natin, ang tanda na natin, pakainin ka ng gatas. Ito yung gatas para sa sanggol at walang muwang. Ang salita ng Diyos, kapag iwali mo, itong pagkain ng mga tao ng kanyang espiritu. Kaya magwali tayo karne upang lalong lumago tayo sa panampalataya kay Kristo. Upang lumaki ang ating unawa kay Kristo upang masunod natin ang Diyos. Hindi natin masunod kung pagkain natin ay puro gatas. Ang gatas ay para sa walang muwang, sanggol pa sa panampalataya kay Kristo Jesus. Kaya sabi dito sa verse 11, marami kaming nasasabi tungkol dito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat ayaw ninyong makinig. Dapat sana mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayo turuan ng panimulang aralin ng salita ng Diyos. Ang dapat sana sa inyo ay matigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon ay gatas pa ang inyong kailangan. Kinakita natin ang mga tao Hallelujah! Purihin ang Diyos. Umulan, uminit, patuloy tayo sa paglilingkod sa Diyos. Dahil ito nais ng Diyos na paglingkuran siya. Kaya ang sabi dito sa Hebreo, ay ganito naman sinasabi sa Hebreo chapter 6, verse 1. Kaya huwag na ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo ang pag-aralan natin, kundi yaong magatid sa atin ng ganap na pagkaunawa. Itong ganap na pagkaunawa, ang mga aral natin ay karne, hindi gatas. Malapit na si Kristo bumalik. Ang tinuturo natin ay mga panimulang aralin tungkol sa Diyos. Dapat pag-aralan natin ang pagbalik ni Kristo upang maiayos natin ang ating sarili sa harapan ng Diyos. Ito ang aral ng Diyos. Hindi, ang sabi niya dito, dapat huwag na yung panimulang aralin tungkol kay Kristo. Ang pag-aralan natin, ang ganap na pagkaunawa na si Kristo ay malapit nang magbalik. Ihanda natin ang ating sarili. Yang sabi naman dito sa unang Korinto
chapter 7, ay ganito sinasabi, verse 6, ang sinasabi ko hindi utos, kundi pagkaunawa sa inyong kalagayan. Ang pagkaunawa sa inyong kalagayan. Ano bang kalagayan natin ngayon? Ito'y paghandaan natin ang pagbalik ni Kristo. Ito ang ating kalagayan. Kung sakaling dumating si Kristo, ligtas ka ba? Ligtas ka. Kaya ang sabi dito sa Mateo chapter 2, Mateo chapter 24 verse 42, kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw o paparito sa inyo ang Panginoon. Ang sabi naman sa verse 44, kaya maging handa kayo lagi sapagkat darating ang anak ng Diyos. Sa oras na din ninyo malalaman, pinahanda tayo ng Diyos. Paghanda tayo ng Diyos. Tayo ba ay nakahanda na? Ang mga tao ba ay nakahanda na sa pagbalik ni Kristo? Maraming mga tao hindi nakahanda dahil iniligaw sila ng tagapagturo ng kasinungalingan. Iniligaw sila. Walang sabi dito sa Roma chapter 1 verse 22, sila ay nagmamarunong, ngunit lumitaw na hangal. Marami ngayon, mga tao sa iba't ibang reliyon, nagmamarunong, ngunit lumitaw na hangal. Ang sabi ng banal na aklat, napakaliwanag. Kinakita natin, ito ang ating pinaghandaan. Ngunit maraming mga tao na sa iba't ibang reliyon nagmamarunong sa Diyos. Kaya lang sabi dito sa verse 21, kahit nakilala na nila ang Diyos, siya di nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan. Sa halip nagkakaaka sila ng mga bagay na walang kabuluhan at natimlan ang kanilang mga hangal na pag-iisip. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na hangal. Ang sabi dito sa verse 23, nang talikdan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambahin ang mga larawan ng mga taong may kamatayan. Kaya sabi sa verse 25, tinalikdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan, sinamba nila at paglingkuran ang nilalang sa halip ang lumalang ang dapat sambahin. Kaya sabi sa verse 24, kaya hinayaan sila ng Diyos sa kanilang maruming mga pita hanggang magumon sila sa paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Kaya hinayaan na sila ng Diyos. Kaya kung tayo naman ay hinayaan ng Diyos, ano ang mangyayari sa ating buhay? Ligtas ba tayo? Kaya mag-aral kayo ng salita ng Diyos upang malaman mo ang totoong kaligtasan. Dahil ang sabi dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5, tandaan mo mabubatbat sa kahirapan ng mga huling araw. Ang mga tao'y maging makasarili, gamanan sa salapi, palalo mayabang, mapagalipusta, suwael sa magulang, walang utang na loob, at lapastangan sa Diyos. Bukod dito, maging malupit sila, walang habag, maninirang puri, marupok, marahas, at namumuhay sa mabuti.
Marami ngayon ng tao na mumuhi sa mabuti. Kaya nakita natin ang pagsunod kay Kristo. Pasanin mo ang iyong cross. Ito ang ginagawa natin. Nakatawa-tawa, ngunit ito'y kagalakan ng Diyos. Natutuwa ang Diyos sa atin. Ang sabi dito, hindi lamang yan. Sila'y maging taksel, walang taros, palalo, mahilig sa kalayawan. Sa halip ang mga bagay na ukol sa Diyos. Kaya maraming mga anak natin mahilig sa kalayawan. Hindi natin alam kung ano nang nangyayari sa kanila. Paghapon, paggabi, hindi na natin alam. Pag umaga, dahil mahilig sila sa kalayawan, sila ay magkukunwaring mga manampalataya, ngunit hindi naman makikita sa buhay nila ang kapangyarihan nito. Maraming mga Kristiyano nagsasabi, Kristiyano ako, ngunit hindi naman makita sa buhay nila ang kanilang pagka-Kristiyano. Sila ay gumagawa ng kasalanan. Yang sabi dito sa Episo, sabi naman sa Episo, chapter 5, verse 17, ay ganito naman sinasabi ng Diyos sa Episo chapter 5, verse 17. Huwag kayong angal, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ang sabi sa verse 10, pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Pag-aralan natin kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon at yun ang ating gagawin. Ang sabi naman dito sa verse 15, kaya ingatan ninyo kung paano kayo mamuhay. Mamuhay kayo tulad ng isang matalino at hindi tulad ng isang mangmang, sapagkat ang buhay, ang takbo ng daigdig ngayon ay masama. Tingnan mo, may mga balita na gira-gira na, may mga mainit, sobrang init sa ibang bansa. Halos ang lupa doon kabangag. May mga lugar naman binabagyo na ang sabi nila ang bagyo doon ay sa loob ng ng 2 taon ay minsan lang pinapatak sa kanila. Kaya ganyan nangyayari doon. Kaya nakita mo sa iba-ibang bansa, sabi ng mga gobyerno, climate change. Pero sa totoo lang, kung nag-aaral ka ng salita ng Diyos, hindi yan climate change. Yan ay tanda ng pagbalik ni Kristo. Yan ay tanda ng katapusan ng daigdig. Sa pagbalik ni Kristo ay katapusan ng daigdig na. Katapusan ng mundo. Kaya pinahanda tayo. Ngunit ang sabi naman ng iba, climate change. Kaya hindi sila naghanda. Kung pag-aralan mong banal na aklat, ito ay isang palatandaan ng pagbalik ni Kristo. Ito ay isang palatandaan. Kaya dapat maghanda tayo lagi. Huwag natin sundin ang ating laman. Dahil ang ating laman magdala sa atin sa kapahamakan. Dahil ang sabi dito sa Ephesians chapter 5, verse 5 to 6, alam ninyo, walang bahagi sa karya ni Kristo at ng Diyos ang taong nakikiapid, mahalay o napagimbot, sapagkat ang pagimbot ay isang pagsamba sa Diyos-Diyusan. Huwag kayong patadaya kanino man sa pamagitan ng walang kabuluhan, sapagkat dahil sa mga
Huwag tayong padadaya sa kanino man sa pamagitan ng sa pamagitan ng mga pangatwiran, walang kabuluhan. Sapagkat dahil sa gawang iyon, ang Diyos ay napupuos sa mga taong suwael. Napupuot ang Diyos, hindi natin alam sa ating mga ginagawa. Maraming mga tao hindi nila alam na ang Diyos ay napupuot sa atin. Kaya ang sabi dito, sa Galacia, ito'y gawa ng mga laman. Galacia, chapter 5, verse 9-10. Kung ngayon, sabi dito, hindi makakaila ang mga gawa ng laman, pangangalunya, karimarim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pangkukulan, at pagkasakiman, pagkagalit, pagkapuot, panibugo, pagkakampi-kampi, pagkaingit, paglalasing. Tulad nito, binabalaan ko kayo. Tulad nung una, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong bagay. Kaya kung tayo ay Kristiyano, gumagawa tayo ng ganon, hindi tayo tatanggapin sa kaharian ng langit. Ngunit may panahon pa, magbagong buhay, talikdan ang kasalanan, at magbalik loob sa Diyos. Yang sabi naman sa Efeso, chapter 1, sabi sa Efeso chapter 2, verse 1, noong una ay mga patay kayo, dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan, sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutan ito, at napailalim kayo sa prinsipi ng kasamaan, ang espiritong naghahari sa mga taong suwael. Dahil dito, dati tayo ay kabilang sa mga taong namumuhay ayon sa pita ng laman, at sinusunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip, kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapuputan ng Diyos. Kaya tingnan natin ating sarili kung kabilang tayo sa mga taong kinapuputan ng Diyos. May panahon pa upang magbagong buhay. May panahon pa upang tayo ay magbago. Dapat nasa patnubay tayo ng Espiritu Santo. Patnubay tayo upang mapaglamanan natin ang mga gawa ng laman. Dahil ang sabi dito sa Galacia chapter 5, ay ganito ang sinasabi sa Galacia chapter 5, verse 16, itong sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ay gagawin ninyong patnubay sa inyong buhay, at huwag ninyo sundan ang pita ng laman, sapagkat ang mga pita ng laman ay laban sa ninanasa ng Espiritu, at ang mga ninanasa ng Espiritu ay laban sa pita ng laman. Magkalaban ang dalawang ito. Kaya kung nais mo sumunod sa Diyos, itakwil mo ang iyong mga gusto, ang pita ng laman. Dahil ang sabi dito sa verse 25, ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, kaya ito ang dapat maghahari sa ating buhay. Ang Espiritu Santo ang dapat maghahari sa ating buhay. Kaya maraming mga tao ngayon, ang laman ng kanilang sinusunod, itinakwil nila ang salita ng Diyos. Hindi nila binigyan ng alaga ang salita ng Diyos. Hindi nila alam ang salita ng Diyos ay si Kristo Jesus.
Si Kristo Jesus mismo ang ating itinakwil. Maraming mga tao napahamak dahil kulang sa kaalaman, lack of knowledge. Napahamak ang aking bayan, sabi sa Uzias chapter 4 verse 6. Napahamak ang aking bayan dahil sa kulang ng kaalaman, lack of knowledge. Hinahamak nila ang salita ng Diyos. Hindi nila kinikilala ang Biblia. Hindi nila alam. Ito'y ang Diyos, si Kristo Jesus. Kaya ang sabi dito sa 1, ang sabi sa 1, chapter 1 verse 1, sa pasimula pa'y naroon ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Ang sabi sa verse 4:10, naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaan. Ito'y bilang bugtong na anak ng Diyos. Pinapagaliwanag, naging tao ang salita. At ito naman itinakwil natin ang salita ng Diyos. Hindi ninyo alam, mismo si Kristo Jesus ang tinakwil ninyo. Kaya huwag ninyong dayain ninyong sarili. Kaya ang sabi dito sa Galatia chapter 6 verse 7, huwag ninyong nilangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay di ninyo madadaya ninuman. Kung ano ang kanyang inasik, yun din ang kanyang aanihin. Kaya napakaliwanag. Kaya mas mabuti sa atin magpag-isa tayo kay Kristo. Dahil ang sabi dito sa verse 24, at pinatay na ng mga nagpag-isa kay Kristo ang likas ng niyang pagkatao, masamang kasama ng masamang pita ng lamang. Ito pinatay na ni Kristo. Kaya ang sabi dito sa ikawalang Korinto, sabi sa ikawalang Korinto ay ganito, chapter 5 verse 17, kaya ang sino man nagpag-isa kay Kristo ay sanang bagong nilalang, wala ng dating pagkatao, siya'y bago na. Kaya napakaliwanag, kailangan natin may pag-isa kay Kristo upang bagong nilalang na tayo, wala ng dati. Kaya marami minsan magbasa ka ng Biblia, walang alaga sa tao, tinakwil nila ang salita ng Diyos. Itinakwil nila. Kaya maliwanag ang sabi dito sa 1, mismo si Jesus ay hindi siya nagsalita ng sariling opinyon at kuro-kuro. Ngunit marami ngayong mga ngaral, hindi na niya binabanggit ang salita ng Diyos. Salita niya lamang ang sinasabi sa mga tao. Pinapakain kayo ng kanyang salita, hindi ang salita ng Diyos. Dahil ang pagkain ng ating espiritu ay ang salita ng Diyos. Ngunit kung hindi natin binabasa ang salita ng Diyos at nagsasabi lang tayo ng ating sariling opinyon at kuro-kuro, iyon ang pinapakain natin sa espiritu ng mga tao, at ang nagsasalitang yun din ang kanyang kinakain. Kaya matanda na, matagal na naging pastor, matagal naging ministro, matagal naging pare, sila'y mga bonsai pa rin. Bonsai pa rin sa panampalataya. Kaya tayo may pattern tayo na kung paano sumunod sa Diyos. Kaya lang sabi dito sa 1 chapter 12 verse 49, sapagkat hindi ako nagsasalita sa ganang sarili ko lamang, ang amang nagsugo sa
akin ang siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipahayag. At alam ko ang kanyang mga utos na nagbibigay buhay na walang hanggan. Kaya ang kanyang ipinagsasabi ng Ama ang siya kong sinasabi. Kaya ito pala ang salita ng Diyos nagbibigay buhay na walang hanggan. Kaya ito ang ating laging sinasabi, binabasa natin ang salita ng Diyos. Dahil kung sinasabi, binabasa natin ang salita ng Diyos, tayo isang trumpa lamang, tayo isang mikropono lamang, ngunit ang Diyos nagsasalita sa inyo. Ang Diyos ang nagsasalita sa inyo. Ito ang batas ng Diyos sa bawat bersikulo na ating binabanggit. Ngunit magsalita lamang tayo ng sariling opinyon at kuro-kuro. Pinapakain natin ang mga tao ng sarili nating salita. At ang nagsasalita naman, yon ang pinapakain niya sa kanyang espiritu. Ang kanyang salita, sariling salita, kaya naging bonsai siya sa panampalataya kay Kristo. Ngunit tayo, binabasa natin ang bawat bersikulo. Hindi tayo nagsasalita, ang Diyos mismo nagsasalita sa inyo. At ito ang pagkain ng inyong espiritu. Ang salita ng Diyos ang magbigay ng kaligtasan sa mga tao. Ang salita ng Diyos ang magbigay ng buhay na walang hanggan. Kaya ating pinagsasabi lagi ay salita ng Diyos. Dahil ito'y may kapangyarihan magbago sa isip ng tao, magbago sa puso ng tao. Ang salita ng Diyos magkapagbabago sa mga tao. Ngunit kung sarili nating salita, ito'y ginuhinto lamang natin ang Diyos. Ikinuhinto lamang natin ang Diyos. Hinayaan natin, hindi natin binigyan ng pagkakataon ng Diyos magsalita sa mga tao. Itinago natin ang salita ng Diyos at ang ating salita ang naghahari sa ating buhay. Dapat ang salita ng Diyos ang maghahari sa ating buhay, hindi sariling salita. Hallelujah! Kaya ating ginagawa kahit muulan, ginagawa natin ito. Bakit? Hindi ito para sa reliyon. Ginagawa natin ito para sa Diyos. Dahil kung nagsalita tayo, akala nyo kayo lang nakikinig dito. Hindi. Dahil ang mga nakikinig dito, pupasok sa tainga, lumalabas sa kabila. Ngunit hindi niyo alam, milyon na anghel nakatingin sa atin. Doon ako nagpiperform. Milyon na anghel nakatingin sa atin at si Kristo Jesus at ang Amang nasa langit. Kaya nakita natin ang Diyos na tutuwa sa atin dahil ginagawa natin, sinusunod natin ang kanyang kalooban. Hallelujah! Kaya napakalaga ito. Ito ang utos ng Diyos. Ipahayag ang kanyang salita. Ipahayag upang malaman ng lahat ng tao, upang magbago at sundin ang Diyos, upang dumating sa kanilang buhay ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan, ang pangako ng Diyos, manirahan sa langit. Kaya mga kaibigan, napakalaga ito sa ating buhay, dahil ang buhay dito sa lupa ay maiksi lamang. Pinakamataas na buhay mo, 100 taon. Pag namatay ka, saan ka pupunta? Sa langit ba o sa impyerno? Sa pamagitan ng ating mga gawa, doon tayo hatulan. Paano tayo gagawa ng mabuti sa Diyos kung wala tayong alam sa salita ng Diyos? Kaya ito'y pinapabot sa inyo ang kaalaman kung paano ang Diyos nagsasabi sa atin mga hindi niya gusto, mga babala niya, ang kanyang mga saway
ay pinapabot sa atin. Kaya napakalaga ito, ang araw na ito, marinig ninyo ang salita ng Diyos, salita ng kaligtasan. Kaya tayo isang mikropono lamang, inaakay kayo tungo, lumapit sa Diyos, magbalik loob sa Diyos. Ito'y salita ng kaligtasan sa mga tao na nagmamahal sa Kanya, sa mga tao na umiibig sa Kanya. Itong salita ng Diyos, nagbibigay buhay at pag-asa, buhay na walang hanggan. Kaya ginagawa natin, kahit gaano kahirap, umulan man, bumagyo, ginawa natin. Wala tayong sahod, wala tayong sweldo. Ngunit ginagawa natin ito, hindi para sa ating sarili, kundi para sa Diyos. Ginagawa natin ito para sa Diyos, hindi para sa ating sarili. Kaya minsan, parang sa tingin ng tao nakakatawa ang ating ginagawa, ngunit ito'y napakalaga. Minsan nalabas ako ng bahay, magwali ako, pupunta ako sa isang lugar magwali, kasabay ko naman ang mga tao na pupunta sa opisina, pupunta sa palengke magtinda. Kasabay ko sila. Kaya sabi ko sa sarili ko, pareho kami maalis sa bahay. Ako naman, alis ako doon upang magwali. Tapos, lahat naman tayo ay mamamatay. Kaya makita natin, lahat na ginagawa natin saan tayo pupunta. Kung sakaling mamatay tayo, lahat naman tayo mamamatay. Langit ka ba o impyerno? Ang ginagawa mo ay para sa sarili mo lamang, hindi para sa Diyos. Ang ginagawa mo ay para lamang sa mga anak mo. Ngunit hindi mo pinagandaan ang buhay na walang hanggan doon sa langit. Ang inapagandaan mo ay sarili mo lamang upang maging masagana ka sa pagkain, sa pira. Ngunit pinabayaan mo ang kapalaran mo sa kabilang buhay, buhay na walang hanggan. Pinabayaan mo ang inaatupag mo, ang buhay mo ngayon, na ito itapon lamang sa impyerno kung tayo gumagawa ng kasalanan. Kaya maraming mga tao ngayon ang binigyan niya ng halaga, ang maiksing buhay, ang buhay na walang hanggan ay pinabayaan niya. Kung namatay tayo, saan ba tayo pupunta? Dalawa lang, langit at impyerno ang ating pupuntahan. Sa buhay na walang hanggan, sa kaparusahan, sa impyerno, o sa buhay na walang hanggan, doon sa langit. Saan ka? Pumili ka. Pumili ka na ngayon. Saan gustong mo mapunta? Sa buhay na walang hanggan pag namatay ka? Sa langit? O kaya sa buhay na walang hanggan na kaparusahan sa impyerno? Kaya magpili tayo. Ano ba ang malaga sa buhay mo? Ang 100 years na edad mo o ang buhay na walang hanggan? Kaya kung magaling ka sa mathematics, masumada mo na yan kung saan ang malaga na dapat mong gagawin at bigyan ng halaga. Maraming mga tao ngayon, hindi niya binigyan halaga ang buhay na walang hanggan. Ang binigyan niya ng halaga, ito'y panandalian na buhay natin. Sinusubok lamang tayo dito sa ibabaw ng lupa. Kung tayo ay karapat-dapat manirahan sa langit o sa impyerno. Hamakin mo kung sumunod ka lang sa Diyos, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan sa langit. May katulad ka ng isang anghel sa langit, wala nang kamatayan. Ngunit kung sumuway tayo at kumuha ng kasalanan, hindi natin dinggin
ang Diyos. Doon tayo mamuhay na walang hanggan sa kaparusahan, sa impyerno. Hindi ba ninyo alam kung ano ang impyerno? Ang impyerno ay parang lava ng bulkan. Doon ka langoy-langoy. Ang impyerno ay parang tinunaw na sansalon. Doon ka langoy-langoy, hindi ka mamatay. Yan ang buhay na walang hanggan sa kaparusahan. Mas masarap doon, nag-iiyak ka sa impyerno. Ngunit mas masarap doon na sa langit ka, mga tao doon. Tumatawa, masaya. Samantala ikaw ay umiiyak doon sa impyerno. Iyan ang kabagabag na masapitin ng ating buhay pag tayo namatay. Hallelujah! Ito lang aking mensahe. Maraming salamat sa lahat at magandang gabi. Mahalin niyo ang salita ng Diyos. Ito salita ng kaligtasan. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Hallelujah! At magandang gabi sa lahat. Mahal kayo ng Diyos. Mahal kayo ng Diyos.